So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Magandang paksa ang ating tatalakayin ngayon. Ano? Ito ay napapanahon. Although mga nung nakakaraan na rin ito nakalimutan lang natin na gawa ng content. Pero ito ay mainit na usapin ngayon. Lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating nagpapalipat-lipat ng kumpanya or lumilipat ng kumpanya. At ito yung mainit na paksa ngayon. So, bago natin talakayin yan, papasukin natin ang ating intro. Intro, pasok! Tara na at sumama, tara na at magala, kasama ang maligali. Kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot kahit saang sulok, basta makalimot. Mga kaligali, kasama kayo dito, kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali. Sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. What's up? Welcome back again mga kaligalig. So yung tatalakayin natin paksa ngayon ay isa sa mga na-experience natin ngayon na may mga companies na pinanggalingan ng ating mga kababayan na hinahabol sila ngayon. So, isa sa mga maipapaya, kahit na maliit na bagay, dahil siyempre, dun sa kanilang sama ng loob at inyong iniwanan, gumagawa sila ng kahit na maliit na bagay na inyong atraso sa kanila, ay pinalalaki nila. So, iisa-isahin po natin at babalangkasin natin yan. At bibigyan ko kayo ng mabisang payo na dapat ay hindi nyo ginagawa ito. At marami naman sa mga kababayan natin ay natutokso sa mga ganitong bagay. So unang-una mga kaligali, kung kayo man ang mga truck drivers, production workers, kung kayo ay binigyan ng uniforme ng inyong mga kumpanya at ito ay libre, or kahit mabinayaran ninyo para naman wala nang ikasama ng loob sa inyo yung kumpanya ninyo, sapatos, whatever, iwanan na lamang po ninyo, wag na ninyong dalhin. Picturean ninyo kung saang lugar ninyo iniwanan para meron kayong ebidensya. Kung ano yung mga gamit na ibinigay sa inyo ng kumpanya na kanilang pag-aari, lalong-lalo yung may pangalan na katulad nito. Yan, nakita nyo. Ayan, yung mga pag-aari ng kumpanya na may pangalan, wag nyo pong dalhin. Dahil nakatala po iyan, nakarecord po sa kanila iyan. Sapatos, uniforme, sa mga production workers, although sa mga truck drivers din. Now, sa mga truck drivers naman, wag po ninyong dadalahin yung cellphone ng kumpanya, yung navigation ng kumpanya, yung mga hose na ginagamit pang hangin. Kung ano-anong mga accessories po sa truck ay wag po ninyong dadalahin. Even yung inyong uniforme, huwag po ninyong dadalahin kung kayo po ay lilipat or tatakasan at iiwanan ninyo ang kumpanya na yan yung mga pinapasukan. Dahil ngayon po, marami po tayong mga kababayan ngayon, ang akala nila ay nakalipat na sila ng payapa. Subalit, nung nalaman ng kumpanya kung nasaan po sila, ito pong kanilang mga kumpanyang iniwanan ay nag-file po ng kaso sa kanila ng theft. So yung theft po ay isang pagnanakaw at meron silang mga ebidensya na kinuha po ninyo yung mga gamit ng truck or gamit sa bahay na tinitira ng mga production, ay hinahabol po nila yan at pinalalaki yung issue. Isa po iyan sa mga magiging dahilan na hindi po kayo magkakaroon ng temporary residence card or ginagamit na residence permit po dito sa Poland, dahil kahit na galing kayo ng ibang countries, galing kayo ng Hungary, Croatia, Latvia, whatever, kung saan kayong galing na bansa, pumunta kayo ng Poland at nalaman ng mga kumpanya ninyo kung nasaan kayo, kung kayo po ay may mga atraso at yung mga bagay-bagay na maliliit na po na yun, akala ninyo maliit, malaking halaga po yan sa kanila at malaking bagay na ginagawa nila ngayong dahilan upang kayo po ay hindi magkadokumento, peperwisyon po nila kayo.
So, isa po yan sa mga kinaharap ng mga ibang kababayan natin, mga truck drivers ngayon dito na nalipat ng Poland, na nalaman ko po yan sa law office at hinahawakan nila yung mga ganitong kaso. At unang-una, kasama ito sa tinatalakay natin. Kung ang kumpanya ay iniisip ninyo na magugulangan ninyo dahil magka-cash advance kayo, pagkatapos ay tatakasan ninyo o inyong lalayasan, nagkakamali po kayo doon dahil po idinagdag po ito sa inyong kaso na theft. Kasama po ito sa binabalangkas sa korte ngayon dito at maaaring may mga kababayan tayong Pilipino na hindi na po magkaroon ng TRC o residence card dito po sa Poland at maaari po silang mapauwi at maban na po rito ng permanente sa Poland or buong Europe. Yung buong Schengen ay maaring iban po kayo dahil iyon po ay narinig ko sa law firm at talagang masisigasig yung mga kumpanyang iniwanan ninyo. Now, isa pa pong problema para dun sa mga truck drivers ay kung meron pong mga load yung inyong mga trailer at inyo na lamang iniwanan, napakalaking kaso rin po ninyan na inyong kakaharapin. Kaya nga dati ang aking mga ipinapayo, kung kayo'y magsisilipat at iiwanan ninyo, ay mas maaaring iuwi ninyo sa garahe, magpaalam ng maayos, or i-unload ninyo yung inyong pangarga. Hindi naman po kayo pipigilan ng sino mang kumpanya na magbitaw sa inyong tungkulin dahil labag po iyan sa batas dito at iyan po ay isang hindi naman po kayo mga bilangguan. Kung ayaw naman po na ninyo sa kanila, papayagan naman po nila kayo at makipag-usap kayo na maayos para naman yung duration ng inyong resignation ay nakakahanap sila ng kapalit. So yun po ang aking mga payo na wag po ninyong gagawin yung magdadala kayo ng gamit ng kumpanya, lalong-lalo po sa mga truck drivers na natutokso sa mga gadget na nakikita nila sa dashboard at akala nila nakaganti na sila sa kumpanya nila, whatever na hindi maganda yung kanila nagisamahan, ay gumagawa pa sila ng magandang bagay. Ngayon ay kinaharap po nila yung mga problemang yan at meron tayong alam na kinasuhan na ng kanilang kumpanya sa kabilang bansa na nandito na sa Poland at kinaharap nila yung matinding suliranin na maaaring mapauwi sila at maban na po ng forever dito sa Schengen countries. So, nakakaligalig, seryosohin po ninyo itong aking munting payo dahil based on experience na aking nakita po at dati hindi ko alam na magiging ganito kalala. Subalit parami ng Pilipino dito sa Europa ay lumalaki rin yung ganitong mga pangyayari na talagang talamak ang pagkuha nila ng mga gamit ng kumpanya o ng truck. Kaya huwag po ninyo itong sanayin dahil kayo rin po ang mahihirapan pagdating ng panahon na kayo ay makakasuhan. Imbis na kayo ay kumikita ng maayos ay kakaharap pa kayo sa kaso. Magbabayad kayo ng abogado, magbabayad kayo ng danyos at yung abala dahil kung saan kayo nagkaroon ng problema ay doon po kayo papailan ng kaso. So magta-travel pa kayo. Unlike kung malinis ang inyong record, nag-resign kayo ng maayos, ay maluwag sa kumpanya at sa inyong kalooban at nagkaroon kayo ng pirmahan. In-endorse po ninyo sa kumpanya kung ano yung mga equipment, gagawa kayo ng checklist, pipirmahan po nila yan at meron po kayong ebidensya na isinorender ninyo, turnover ninyo yung mga gamit ng kumpanya na wala kayong kinuha kahit maliit na bagay, even tornilyo, ano man yung ballpen, whatever. Akala ng iba ay simple. Pero malaking suliranin po iyan nakakaharapin ninyo. Now, kung ang inyong kumpanya ay talagang masigasig na habulin kayo. Sa ngayon, sa aking nalalaman, meron na pong 3 kumpanya na humahabol sa mga Pilipino na lumipat po rito sa Poland. Dahil nga po sa mga bagay na yan. Now, kung wala po silang tinangay na gamit, uniforme, sapatos, whatever, ay wala po silang maikakaso kasi ano man ang inyong mga tinangay sa mga kumpanya. Maaaring pagbigyan kayo pero kung meron kayong atraso at tawag dito na kanilang sineryoso o let's say inabandon ninyo yung trabaho at kunwari example
binigyan kayo ng task na dapat tapusin ninyo ito bago kayo umalis o nagpaalam naman kayo ng maayos, urgent yung production na trabaho na yan or biyahe na yan, ay urgent at talagang matindi ang pangangailangan yan at hindi ninyo ginawa. So yung maliit na bagay na imbis na dapat na pagbibigyan kayo, gagawin din nila ng paraan para maperwisyo kayo. Katulad ng dinalangan ninyo yung t-shirt, sapatos, TEP po yan, ikakaso nila sa inyo TEP. So maniwala po kayo sa akin. At subok na po ngayon, subok na. Nakita na po natin at meron po tayo sa yung ating mga abogado ngayon ay kabalang-kabala at yung ibang kumpanya na kakilala ko ay ganyan din ang kanilang suliranin sa mga lumipat sa kanilang mga Pilipino dahil na po dito sa mga ganitong bagay na nagulat sila na mga ganitong uri ay hinahabol na ng kumpanya sa kabilang mga bansa. So na-realize nila na kaya lang ginagawa ito ng kabilang kumpanya dahil na-perwisyo yung kanilang production, iniwanan or yung kanilang biyahe, inabandon. Gumawa rin sila ng paraan upang ma-perwisyo din ito si driver at hindi lang simpleng perwisyo, permanenteng perwisyo dahil mababan po kayo rito sa Europe, sa buong Schengen countries. So sana makapulutan ito ng konting payo at ng aral at huwag po natin ugaliin yung mga ganun. Maluwag naman po kayo makakalis sa mga pinapasukan ninyong kumpanya. Magpaalam lang po kayo ng maayos. Huwag lang po magtatangay ng ano mga gamit ng kumpanya. So hanggang sa muli, mga kaligalig, paalam!